Hi guys! In a moment, we will going to start our live interactive tutorial. Okay, this is public post. Anyone who are my followers, friends, and you can share this one. Hello, everyone. Okay, we're going to be live today because my time choice 7:30 p.m. The weather is not favorable and mostly it rains. It's always raining here. Shout out. You can comment where you're from and we're going to acknowledge your comment. If you have questions, you can comment that one. Okay, malapit na po yung exam ng civil service, di ba? Then, congratulations sa mga students noon na nakapasa na UST scholarship. Congrats everyone. You can mention your name here. So, my followers can acknowledge you and congratulate you. Ito talaga yung pinaka dapat na alam ng marami. Yung concepts in high school, dapat solid talaga yung learning nyo doon. Hindi lang basta-basta. So, iyon yung mga years na kung hindi talaga tayo seryoso, damdamin tayo, di ba? Kung natural lang yun sa mga kids, lalo na yung mga power talaga sa kanila. Diba? So, this time, dito tayo. At saka, tutorial type, if ever meron kayong mga tanong. Exclusive sana ito sa mga subscribers for this time, public natin. Tapos, after 24 hours, subscribers na lang mo, yung maka-review ng lecture natin, full lecture natin. Breathe! Because monitor is at the, anyway, this is, you can call me Sir Jan or Jan and Jan Carlos at your service. And this topic today, was this is a core competencies when you are in grade 7 and grade 8. So yung dito na wala kasi nandito yung pinaka-fundamentals. Yung mag-college na, dapat mag-review kayo. Kasi nandito yung mga mga tanong, lalo na yung sa, kasi yung sa mga questions ng mga exams, nakaano yan doon sa system. Yun, di ba? Mostly yung sa lower part, tapos sa na progressive siya. Spread ka siya, pero talaga naman progress yung lesson. Pabalik-balik, pero hindi na talaga todo in-depth yung explanation, yung lecture, if ever na-proceed na kayo sa higher level. For example, grade 11. Yung grade 11 is general mathematics na, di ba? Scope na doon yung mga advanced topics na
na-learn ninyo yung basic concepts from grade 7 to 10. Kaya, mahirapan kayo kung medyo hindi gaano nakuha yung topic from previous years. Ganun yan. How is it with you guys? Comment niyo po. Please, kasi yung monitor ko, hindi ma-distract. Shout out! Wala bang magpa-shout out dyan? Share naman kayo. Kasi naman, diba? Yung nagluluto dyan. Shout out. Yung sa mga nagluluto, nag-prepare ng tanghalian. Ito, kung yung mga parent, mga mommies dyan, naghanda ng kanilang meals sa lunch. Okay. While cooking, you can monitor your child. Kasi target sana yung 2 to 3 times na every week ang live natin. Kasi for more content, kasi yun na nag-inspire ng mga small vloggers. Diba? Yun kasi lang. Anyway, mali-review nyo naman to. So, let's start. Anyway, our topic today, core competencies of grade 7 and grade 8. Good for nag-review ng civil service or career service, civil service exam, CSE, yung sa LET, lalo na yung sa major, yung sa generalist, di ba? Kasi basic yung nila, target doon. At saka yung nag-exam nag-apply ng jobs, of course, kahit na high school graduate o senior high graduate lang kayo, mayroon talaga yung mga company na nagbigay ng exam. Kasi nga, todo din yung standards nila kasi level up na yung company. Okay. We will focus now on these mathematical concepts, core competencies, analyzing equation. Solve for y if 2y plus 6 equals 14. Okay. Pag ito, yung analyzing equation. Bakit siya natawag ng equation? Kasi, meron siyang equal sign. Diba? Ito lang yung tatandaan niya. Tapos, nahanap natin yung value sa y. Para lang siyang evaluating. So, kasi nahanap natin yung part ng this equation, so yung y na magiging 14 siya. Ganun lang yan. Diba? Yung exam, dapat meron lang kayong 1 minute. Diba? So, understand the question and then 30 seconds to answer. Yun lang talaga yung pinaka-average time niya. Hindi talaga pwede yung, alam ko to. Tapos, alam mo nga, pero hindi, inaano ko pa. Remember pa yung kung ano kaya yun. At nagamit mo yung 10 minutes sa time mo. O, di ba? Yung 10 minutes sa time mo, equivalent yan sa 7 questions, for example. So, lugi na. Diba? So, proceed kayo. For example, this one. Kung i-take kayo ng mga exam, typically, calculate nyo, di ba? Calculate mentally. 2y plus 6. So, ano yung multiply ng y? Ay sa 2, na value ng y, na i-add natin yung 16. Ang result na 14. Diba?
Yan yung dapat na gawin nyo. Mentally calculate that one kasi nga constraint kayo. Diba? Yung competition dyan sa oras talaga. Pressure kayo sa oras. At saka yung condition na mag-exam, but if nag-mental block kayo kasi hindi na kaya ng utak niyo. Diba? Sayang. Kasi pinupush yung mahirap na tanong at saka nag-stay kayo doon longer minutes. Dapat, binabudget niyo yung oras niyo. Ito, okay. You have to answer this one in 30 seconds. You can comment in the answer, the poll, nandyan yan. And I will explain it one in the timer. Wala na comment kasi walang viewers. Time's up. Okay. 2y plus 6 equals 14. What if walang choices? Dito tayo sa tutorial. Yan na natin, ilipat natin yung constant. Kasi yung group natin kung yung terms na ano ba, kapamilya. Yung dito, yung 2y, merong ang terms niya merong variable na y, diba? So, transpose na ginagamit ng mga teachers nyo, we'll adapt that one. Okay, 2y, 14. Kasi nilipat natin, tumawid ka sa equal sign. Change the sign. It will become 6. 2y, 14 minus 6, 8. Have to divide by 1. Kasi nga, y lang dapat cancel. That is 1. 2 divided by 1. 2 is 1. 1y. 4. 8 divided by 2 is 4. So, 4. Yan. Simple lang. Isa lang yung natin variable dito. Diba? Okay, questions? Sa doon ang naintindihan? Can you comment your questions para ano natin? Next tayo. Next, 40 students. The ratio of boys to girls is 5:3. How many boys are there? Ito talagang lalabas to sa mga nag-take ng civil services exam. O, nandun din ito sa LET, lalo na yung sa elementary siguro, yung sa general. Kasi talagang kailangan to. Yung mga concepts na sa math na talagang ina-adapt sa higher na or advanced na lessons, talagang lalabas yan during career service exam or civil service exam. Diba? Or sa exam, sa nag-take ng LET na journal application. Ito, yung option. Shout out. Wala ba mga comment down para shout out? Sayang, live pa naman tayo. Diba? Comment kayo para i-shout out natin yun. Oh. Anong ginagawa nyo yun? Share, everyone. I give you 30 seconds to answer that one. You can comment your answer in the poll. Diba? Nandiyan naman yan.
sa mag-review sa mga takers. Pag ito ang question, meron kayong option, di ba? Take note na ang ratio and proportion yung 5:3. Diba? Yung topic dito, yung ratio and proportion. 40 students. Yung 40 students, yun yung total. Diba? Hindi yun madalhin mo dun sa 5:3 kasi nga yung gender na yun, di ba? 5 is the ratio. Yung as a whole, talaga 40. Di ba? Yung 40 kasi dyan, it refers to the total number of students. Pero dito, sa ratio na to, ang total para mag-represent sa 40 is 8. Diba? 8. Paano yun? Hindi yung 40. Diba? Hinahanap natin yung, let's say, proportion or ilang students ba actual students sa class na 40 ang boys than girls. Hindi yan 5 boys, 3 girls. Hindi. Diba? Yung nag-take na exam, madali na yan. Diba? Kung i-take na exam, yung total niyan, 5 plus 3, sa total sa boys and girls, diba? Ratio nila. 5 plus 3 is 8. 40, ay wala na, ano niya, yung sigit na kasi kinahanap natin yung Italian per 1. Diba? We're referring to number of students is 40 man ang total. Total. So, students yan ha. 40. Hindi mo yan maano dito basta-basta kasi baka mat-trick kayo. 40, kakawin yung 40 divided by 5. Hindi. Okay? Huwag mo nang i-galawin dyan. So, 8 talaga. Kasi consist to make natin yung ratio and proportion ratio, nag-consist talaga siya na 1 as a whole, di ba? Dito, 8. 8 siya. 5:3 is 8. Ito tayo yung 40. 8 siya. So, 5 plus 3 plus 8. Ito yung total dito. Diba? Ito yung total dito sa division natin. Meron pa lang 8. Diba? Merong 8 lahat. Itong 8, nag-equivalent ito sa 40 students. Diba? Since meron yung 40 students, i-divide natin ng 8. So, meron tayong 5. Diba? 5. 5 students per one na ni-mention dito sa ratio, di ba? So, meron tayong 5 na boys. Ano sa niyo? Pareho lang naman sila, di ba? Times 5, 25. 3 times 5 plus 15. Diba? Total niyan. This is 40. Tama. Diba? Tricky, something tricky dito, mabuti na lang is, ang answer, tatanong ko 8. Diba? Sa choices, A, B, C, D, 15, 20, 25, 30. Buti na lang. Kasi, pag merong A na option, talagang matitrik kayo kung hindi nyo intindihan tong questions. Kasi baka like 40 divided by 5. Diba? Saka 8. Pasagot kayo ng 8. Hindi. Kasi nag-refer ito sa total ratio sa total students yung 40. Hindi dito. Okay? So, that's 25. These are boys yung refer natin. Ito. Sa
20. Hello, friend! Ma'am Dolcy! Okay, comment na si, kasama ko sa word. Diba? O, supportive yan. Lalo na pag, yan. Tanong, comment nyo lang. Dito tayo. What is the mode of the following numbers? Meron tayong data set. 2, 4, 4, 6, 8. At itong option natin. Okay. So I gave you 30 seconds. Coming answer. After 24 hours, yung subscribers na lang po mag-review. I-open to all to, public post to. Kasi nga, kung lang yung vlogging set ko, yung monitor, kasi diba? Dami talagang kailangan. Yung hirap pa naman ng na content. Okay, time is up. Ang mode, ito ang topic dito sa mag-review. Mode, dito yung mean, median mode. Mean, median, central tendency. Okay. So mag-exam, automatically, this will take only, say, bilis na. Kasi yung mode, ang nag-refer dyan, yung occurrence, yung pinaka maraming pag-forward ng data. Yung data set is so 4. Diba? 4. Which is the mode of the following numbers? Ay, yung data natin. Yung data is 4. Ang mode natin ito is 4. Kasi dalawa siyang basis. Diba? Okay. Ano naman yung median? I-ano natin to? 2, 4, 6, 8. Yung the line. Diba? Ano naman yung mean? Kung sa ano pa, elementary operation natin, arithmetic operation, yun yung average, di ba? Doon, pero dito sa statistics, yung mean talaga expected value. So, 4. Kasi, mas marami siya. Ang 2 is 1. Ang occurrence. Or frequency, let's just say. Kung mas marami ang frequency, yung mode natin. So, ang 2 natin is 1. 4 is 2. 8 is 1. So, ito, pinaka median. 2, 4, 6. Nandito sa gitna. Actually, kung mean, yan. So, meron tayo dito. Kung dito lang ka-small yung data, so, kaya yan. Tapos, i-divide natin. Kung nag-involve kayo ng frequency, take note na may formula dito para mag-frequency kayo. Okay? Of fx, for example, over, add natin. 2 times ganyan. Total natin. Divide n. Ay yung number of slices. So, i-add natin. 24 divided by 24 divided by 5. Ganyan. More or less. Ito lang paano dyan. Shout out. What type of graph is best to show the proportion of different colors in a pack of candies? Okay. Yung mag-take ng exam, dapat alam niyo ito.
Time's up. So, ang best choice dito is yung, kasi nag-involve yung proportion. Proportion. Sabihin natin proportion of course, di ba? Nag-percent. So, ganyan. Ngayon pa rin, different colors. Proportion ay yung different colors. So, pinaka-the best it is yung pie chart. Oh, mayroong color-color dyan. Tapos 1% yung total dyan. So, pag ganyan. So, pie chart. Hope you got it. How many vertices try nyo muna ito. Yung, try to answer this one with options, choices. 4, 6, 4, 5, 6, and 7. Okay, timer starts now. Okay, so mag-take ng mga exams, dapat familiarize nyo yung mga prefix. Okay? Just gone is angle. Diba? Ito yung vertices. So, doon na tayo sa 2D, 3D, yung, for example, sa kung isa lang yon, yung pinaka-point, yung mga lines. For example, ganito. Yung triangle, kasi meron tayong ito. Sabi mo yan. Vertices yan. It is also, kung hindi naman yan lang, okay lang din. Diba? Basta, nag-abot na yung line. Doon sila, nag-intersect. Hindi lang yung, angle kasi is yung two lines lang, diba? Dito, yung vertices is yan. Kasi faces to. Diba? Edges yung line. Ang sa topic dito yung vertices, edges, at saka yung face. Okay. Penta. What? Penta. X. Okay. I'm not mistaken. Yeah. So, the answer in this one is penta. Yung penta. 5. Kasi ganyan pentagon is ganyan yung pentagon. 5 yung angles niya. Even though nag-refer tayo ng vertices. Okay? So, ito yung ganito. Okay, dito. Analysis dito tayo. The following are the scores of 5 students in a test. 45, 50, 55, 60, and 65. Hinanap natin yung range. Kung nakalimutan nyo yung range, kung nag-take kayo ng exam, so happen, nalimutan nyo yung range. Ano ang gagawin mo sa choices na yan? Take ko ng exam. Alam ko talaga yun. Will you take it more time to answer that one? Ano ang pinaka best answer na isagot mo doon? Diba? Kasi meron tayo time talaga na mental shock tayo, mental block tayo. Meron pala akong term doon sa pag-exam.
Meron din tinatawag na wild guesses, wise guess, at saka yung tumbok na tumbok mo. Diba? Yung alam mo talaga. Yung sa wild guess, na yun yung wala talaga talagang clue. Hindi mo talaga maalala kahit anong clue. Hanap ka na lang dyan ng sagot. Yung wise guess naman, yung naka-eliminate ka ng dalawa or isa. Tapos, yung choices mo ng dalawa. Diba? Meron kang na-eliminate. Pero kung wild guess, yun yung term ko pag sa exam. Okay. Are the scores range? Kung range yung pinag-usapan natin, yan yung interval. Ano natin? Yung max, 45. We have the maximum. Makuha natin yan sa number 45, let's say. This is 65. Oops. Yung pen. Ang hirap i-control ng pen. 65. This is highest and lowest. Pero take note ha, yung pinaka-ang nilagay, yung lowest na value sa data, yung scores. Baka matitrick yan yung nag-exam. Meron ditong 30, for example. Diba? Ito ang una. Ito talagang ganyang mga tricky questions. Diba? 45, diba? Yung pinaka-low. That's it. Okay. Ganyan lang ang range. Ay, yung sa data set yan, 15 siya ng start. Tapos nag-end siya up to 60. Yan, ito. Yan. Ito ang yung ibig sabihin niya. Okay, share. Shout out naman dyan. Sinong viewer dyan? Okay, what are the patterns? What is the next number in the sequence 5, 10, 15, 20? 5 lang, di ba? What if tatanong kayo, kasi ganito ang mga questions. What if tatanong kayo na 99 term? Hirap nun, di ba? Okay. Dito, obviously, makikita nyo, simple. Diba? Answer nyo nga. Ayun. Alright. Okay. Obvious. 5, 10, 15. Kasi nakaano na. 5, 10, 15, 20. Talaga, yung matanggal calculating na ito, yung term is 25. Diba? Yung ano nila is plus 5. Yung critical thinking. One return. So, take note, nag-add tayo ng 5. Diba? 5 yung starting. Tapos, add tayo ng 5.
Ito yung 5. Yan. Ang trick is that yung first term natin is walang na-add doon. Diba? Yun sa second term na. So, ano natin yung term n. Let the term n. Diba? Let term n. Tapos, lagyan na natin yung 100 dito. 101 para hindi tayo mahirap. Kasi yung natin sa natin, yung verbal, mentally, nag-calculate natin na 5 yun, add ng 5. Tapos, ang nangyari, sa first natin na 5, first natin na term, is wala tayong hindi siya nalagyan. Kasi yung start niya. So, dapat itong part na ito, 0 ang resulta. Five, this is 4, this is 5. Back. And so on. Okay, ang nangyari is yung 1. Dapat i-ganito. 0 to. Dapat equal to 0. So, n minus 1. So, 1 minus 1, 0 times 5, 0 plus 5 is 5. Tama. Check it in yung second number. 2. n minus 2. That is 2 minus 6 times 5. 5 plus 5, 10. Kung ano nyo, simplify nyo pwede. 5 plus 5n. Kasi kinukuha natin yung concepts lang dito. So, yung sagot dito is 5. 5 times 2, 10. Yan. Yan yung concept. Diba? Kung hanap nyo yung 100 term, for example, 5, 100 term. Is 5 times 100 is 500. Ganyan lang yan. Next tayo. How many milliliters in 5 centimeters? Ano pa muna yung poll natin. Okay.
Understanding measurement, how many milliliters are in 5 centiliters? 5, 50, 500. So, lalabas talaga to. Yan sa talagang mga test, ito kasi yung pinaka-common. At prefixes. It is the unit of measurement, di ba? Meron tayong understanding measurement. Kung i-ano natin, i-review dito, yung meter is dito si meter. Diba? Meter. Yung pinaka-unit natin. The next dito is decameter. Next natin is centi. Next is milli. So, that is times 10. That is a singular minus 2. That is 1 over 100. Take out 1 over 100. Milli and minus 3. That is 1 over 1,000. Since meron yung 5 as a centi, so kasi over yan, di ba? Or mentally calculated one, alam natin yung hinahanap natin ng milli, or let's say, mas marami siyang 0. 100, cancel natin yung dalawang 0. Para mabilis during the exam. Natin yun, isa na lang yung 0 na iwan. 10. 10 times 5. That is, 50 centimeters. Okay? 10 times 5. 50 centimeters. Yun ang pinaka-mabilis. Kasi, doon sila sa, negative power, negative exponent. Kung yun yun sa tutorial, ganito po yan. 5 centimeter. Convert natin ng in centimeter sa numerator. So, 100 centimeter sa 1 meter. Diba? Ito naman, hindi pa tayo tapos kasi meter yan. Convert natin yan. Ang hinahanap is milliliter times sa millimeters tayo. 1,000 millimeters. 1 cancel ang unit. Pero mentally calculate nyo, yung exam, lalo na sa exam, is nasa baba pa sila, negative yung exponent nila. Kunin nyo lang yun. 1 rank, add 0. Centi yun milli. Pinakamababa si milli. Dalawa lang 0 si centi, tatlo si milli. Diba? Next. What's the digit 5 in number 3582? Ito talaga, level na ng math na kailangan natin talaga ang mga placement ng number. The value of the digit 5 dito is nasa this is ones, tens, hundreds,
and thousands, diba? Okay. Next. Understanding geometry. What is the perimeter of the rectangle length of 7 centimeter and the width of 3 centimeter? Start. Since wala namang pole, at i-answer natin to. Ganyan po talaga yung sa live interactive. Meron na yung poll, tapos mag-answer kayo, tapos mag-comment kayo kung saan yung hindi gaano klaro, tapos hanapan natin yung paraan para maintindihan nyo kung at saka bibigay tayo ng tips kung paano yan isagutin within the time limit. Kasi hindi talaga kung magpapakita yung service or mga exams, hindi talaga pwede time. Naka-budget kasi. Okay, perimeter. Sabihin mo perimeter is hanapin muna natin yung rectangle natin. Rectangle. So, rectangle natin is ganyan, di ba? So, this is the perimeter. Kung sabihin natin yung cubic dito, that's area. Kung perimeter yan lang. Same at is yung unit natin. Take note, wala, di ba, wala kasi kung square, this is area. Perimeter 7 and 3. Ang lahat. Add lahat yung sa ng boundary. Plus 2, 6, 2, 3, 6, 14 plus 6 is 20. It's 20 centimeters. Ito, wala shout out. So, proceed tayo. If the die is rolled, what is the probability of getting an even number? Yeah. Okay, choices. Die. Ano ba yung die? O, yung sa mga nag-play die, di ba yung common term natin, layman's term, dice lang yung na alam natin. Di ba? Die, dice. Die is singular. This is die, dice. Die. Yan. Yung ganyan. Ba, 6 yan. Diba? 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Even number. Even number. Even number. So we have, 1, 2, 3, 4. Kung ganito yun ha, yung concept ng probability. Ano yung chance mo na makuha ka ng 1? Row. 1. Isa lang, di ba? Isa lang kasi mo. 1. Ilan ba lahat? 6. 1 over 6. Fraction yan. Diba? Ito yung kung 1 lang yung number. So, what happened? Na ang hinahanap is even number. Ilan yung even number? 2, 3. 3 ka even number. 3 ka chances mo over sa 6 ka possible outcomes. Ayaw So, ang probability mo of getting every number
is 1/2. Yun, tricky yan, di ba? Lalo na kung nilagyan kayo dyan ng 6, 12, yung ina-add pa yan lahat. Di ba? So, naging tricky. Yan lang yun. Which fraction is equivalent to 3/5? Hala, dito tayo. Nako, pang grade 6, grade 7 na topic, maraming hindi ito alam. Which of the following daw na 3/5? Sige nga, bigyan ko kayo ng 30 seconds. Mental calculated one. Which fraction is equivalent to 3/5? Yun. Nako. Kung nagtitake kayo ng exam, at saka, ganito ang question, 4 lang yan, di ba? O, ano nyo na lang, i-word mo na yung option dito. Times 2 tayo. 6 times 2. 6/10. Tama. 6/10. Times 2 times 2. Ano tayo? Times 2/2. Kasi once yan, equivalent din dyan. Diba? Times 3, times 3, times 4, times 4. Ganyan. Basta, ang equivalent na yung times na multiply natin is 1. Hindi pwede 2/3 yung multiply natin. Hindi pwede yan. But 2/2. Kasi, i-maintain natin yung value ng fraction na 3/5. So, 3 times 2, 6, 10. 9, 3 times 3, 9, 15. Tama. 12 and 20, all of the above. That's it. Huwag magpa-trick sa mga questions. If a train leaves at 7:15 a.m. and arrives at 10:45 a.m., how long is the journey? Ilan ba yung time natin? Diba? Is this 2 hours and then minutes? Look at that way. Okay, the answer in this one is 3 hours and 30 minutes. Kasi yung maximum is yung higher value natin is 10:45. At saka pareho lang naman sila AM. Yung tricky dito yung mayroong PM. Diba? Okay, I hope you learned today. Watch out, follow para ma-notify kayo automatically sa next natin nila. Kaya interact kayo, di ba? Yung iba kasi yung live, yung sa on-demand video lang. Saka naka-comment kayo, tapos ma-test nyo dyan, tapos ano kayo, yung ma-direct yung mga queries nyo. Okay, follow, share, and support me guys by stars and of course subscription.